At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At sa ating unang balita rito, sabi ay analyst stands by $70 XRP price by the end of June 2026. And here's why. Ayan, usap-usapan po dito sa mundo ng crypto ang isang napakatapang na prediction. XRP to $70 bago matapos ang June 2026. Mukhang imposible? Para po sa analyst na si CryptoBull, hindi ito basta hula, kundi bunga ng isang long-range logarithmic framework. Handa na ba ang market sa ganitong kalaking expansion? Ngayon ay bakit nga ba $70? Ginagamit po ng mga eksperto ang logarithmic charts para makita ang percentage-based growth imbis na simpleng presyo lang. Kung titingnan po ang historical lows noong 2014 at 2020, may nabubuong pattern ng upward curvature. Sinasabing ang galaw ni XRP ngayon ay katulad po ng mga accumulation periods bago ang mga nakaraang explosive rallies. Isipin po ninyo, noong taong 2017, nagawa na XRP ang isa sa pinakamalaking percentage gains sa kasaysayan ng digital assets. Ayon po sa analysis, kasalukuyan tayong nasa loob ng isang recurring macro pattern na uulit lang sa kasaysayan. Pero hindi lamang po chart ang basihan natin dito. Nitong nakalipas po na taong 2025, natapos na ang mahabang regulatory dispute sa US na nag-alis po ng malaking tinik sa lalamunan ng mga institutional investors. Idagdag pa natin ang pag-launch ng RLUSD stablecoin noong December 2024 at ang patuloy na global payment integrations ng Ripple. Ang mga structural improvements na ito ang nagsisilbing matibay na pundasyon para sa anumang technical breakout. Mas malinis na ang daan ngayon kumpara noong nakaraang bull market. Siyempre, kailangan pa rin ng pag-iingat. Iba na ang market ngayon. Mayroon na tayong algorithmic liquidity at saka derivatives na pwedeng magpabagal sa bilis ng pag-akyat. Hindi po sapat ang hype lamang. Kailangan ng tuloy-tuloy na capital inflow para maabot ang ganitong kataas na presyo. Pero ang mahalaga po rito, nagbago na ang sentiment ng mga investors. Mula sa pag-aalinlangan, ngayon ay usapang long-term structure at post-regulatory legitimacy na ang focus ng marami. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay aabot man si XRP sa $70 sa pagsapit po ng June 2026, ayan, o sa mas matagal na panahon, malinaw na muling nagbabalik ang kumpiyansa sa asset na ito. Kapag ang conviction ng market ay hindi na kayang baliwalain, dito madalas sumusunod ang presyo. Kayo mga ka-crypto, naniniwala ba kayo sa $70 target? At ayan, narito naman ang ating sunod na balita dito. At ang sabi rito ay Evernorth CEO makes big XRP progress statement. XRP Army reacts. Yan, habang ang marami ay nakatingin lang sa presyo, isang tahimik pero dambuhalang shift ang nangyayari sa likod ng tilon. Ang CEO ng Evernorth na si Ashish Birla ay naglabas ng pahayag na nagpapakita na si XRP ay hindi na lang basta speculative asset. Ito ay nagiging institutional infrastructure na. Ano nga ba ang nangyari? Ayon po sa impormasyong na ibinahagi ng Bank XRP, ang Evernorth ay hindi lang basta nag-hold ng XRP.
Sila ay bumubuo ng isang malaking XRP-denominated treasury. At ang plano, i-deploy ang kanilang holdings sa mga yield-generating opportunities sa loob mismo ng XRP Ledger DeFi ecosystem. Isipin po ninyo mga ka-crypto, parang micro-strategy lamang ang galawan. Pero para kay XRP, yan po ay parang micro-strategy lamang po ang galawan, pero para kay XRP. Kung dati ay tinitingnan lang tayo mula sa malayo, ngayon ang mga institution ay mismong kalahok na sa loob ng network para mag-generate ng returns. Bakit ngayon lang ito nangyayari? Noong matapos po ang legal battle ng Ripple noong 2025, nawala na ang malaking harang para sa mga financial firms. Sabi nga ni Berla dito, ang convergence ng malinaw na regulasyon, DeFi growth at saka institutional readiness ay nandito na. Ang paglilipat ng traditional services tulad po ng lending at payments sa blockchain infrastructure ay magpapababa ng friction at magpapalawak ng global access sa capital. Ito po ang tunay na utility na matagal nang hinihintay ng market. Ngayon ay ito pa ang mas matindi. Ang Evernorth ay balitang naghahanda para sa isang public market pathway. Kabilang ang posibleng asosasyon sa Nasdaq. Kapag nangyari ito, magkakaroon ang mga institution ng regulated na paraan para makakuha ng exposure sa XRP Treasury. Ngayon ay hindi na lang ito kwento ng mga retail holders. Ito ay kwento ng balance sheets ng malalaking kumpanya. Kapag sa XRP ay naging basihan na ng financial infrastructure, ang perception ng market ay tuluyan na pong magbabago. Ngayon ay ano ang reaksyon ng XRP Army? Halo-halong excitement po at saka I told you so. Malinaw po ang mensahe rito. Pumasok na tayo sa isa sa pinaka-importanting yugto ng kasaysayan ng XRP Ledger. Strategic, hindi na po speculative. Handa na ba ang inyong mga bags para sa institutional era na ito? At ayan, sabi naman sa balitang ito ay XRP just saw a massive shift in exchange flows. Here's the latest. Habang ang lahat ay nakatitig po sa price charts, may mas malalim na nangyayari sa ilalim ng dagat ng crypto. Ngayon pong February 2026, sa XRP ay nakakita ng isang massive shift sa exchange flows na hindi dapat natin baliwalain. Ang ibig bang sabihin nito ay malapit na ang supply shock? Ayan, ayon po sa report ni Steph is Crypto, may malaking pagbabago sa exchange activity. Ang mga investors ay tila nagkakaisa sa isang direksyon. Ang paglalabas ng kanilang XRP mula sa mga trading platforms patungo sa private wallets. Ayan, ano nga ba ang nakakatawa rito? Kasi habang ang mga paper hands ay nag-aabang ng presyo para mag-sell, ang mga tunay na smart money ay tahimik na tinatago ang kanilang mga tokens sa kanilang mga kaban. Kapag sa XRP ay inalis sa exchange, ibig sabihin lang nito ay wala silang planong magbenta sa malapit na hinaharap. Ngayon ay bakit ba tayo dapat ma-excite sa exchange outflows? Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang exchange balance ay parang display sa palengke. Kapag maraming display, maraming paninda, mababa ang presyo. Pero kapag inubos ng mga mamimili ang display at dinala sa kanilang bahay, nagkakaroon po ng scarcity. History shows
na ang sunod-sunod na outflows ay madalas na nangyayari bago ang isang malaking upward movement. Pinabawasan po nito ang selling pressure. Mas konting XRP sa exchange, mas madaling itulak ang presyo pataas kapag pumasok ang demand. Ngayon, ang trend na ito ay epekto rin ng lumalakas na kampanya para sa self-custody. Matapos po ang mga regulatory resolution noong 2025 at ang pag-launch ng RLUSD stablecoin, mas naging strategic na ang mga holders. Hindi na lang ito basta speculation. Ito po ay strategic holding. Sabi nga ng mga lodi sa crypto, not your keys, not your coins. At mukhang naintindihan na yan ng marami ngayon. Ang paglipat ng private custody ay hudyat na ang market structure ay unti-unti nang humihigpit bago ang anumang breakout. At ayan ang masasabi ko naman tungkol dito ay bagamat ang macro market ay nananatiling cautious, ang on-chain data ni XRP ay nagsasabing lumalakas ang paninindigan ng mga holders. Ang supply shock ay hindi po nangyayari ng isang gabi lamang. Ito ay unti-unting accumulation. Handa na ba ang market para sa susunod na kabanata? At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay Pundit, if XRP at $100 is not enough for you, you are relying too much on XRP. Usapang pangarap o usapang reality? Kamakailan lamang, naglabas po ng matapang na pahayag ang crypto enthusiast na si Austin tungkol kay XRP. Sabi niya, kung ang $100 o $100 na XRP ay hindi pa sapat para sa iyo, baka masyado ka nang umaasa sa isang asset lamang. Marami po ang nagulat nang sabihin ni Austin na ang $100 target sa loob ng 4 na taon ay reasonable at saka achievable kung magkakaroon ng full-scale adoption. Pero bakit marami pa rin ang nadidismaya? Ayon po sa kanya, ang mga pangarap na $1,000 o $10,000 sa maikling panahon ay maituturing na excessive o sobra-sobra na. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang $100 valuation ay halos 100-fold increase o 100 times mula sa kasalukuyang level. Massive at saka life-changing gain na ito para sa sinumang nakaposisyon na sa market. Ngayon ay bakit nga ba kailangang maghanap pa ng mas mataas kung ang 100 times ay abot kamay na? Siyempre, hindi po mawawala ang halo-halong reaksyon ng community. May mga mas conservative po ang pananaw, tulad po ni Dumadridista na nagsabing ang $5 o $5 lamang ay heaven na sa pakiramdam. May mga nagsasabi rin na ang problema sa marami ay ang tinatawag na unrealistic moonboy expectations. Sabi nga ni Jalen, marami ang ayaw sa realidad. Kapag si XRP ay tumama sa $98, malamang marami pa rin ang magsisisi dahil hindi sila nag-accumulate ng maaga habang mura pa ang presyo. Pero hindi lahat ay kampante. May mga boses din na nagsasabing baka hanggang 2029 ay bear market pa tayo. Kaya ang $100 ay imposible raw mangyari. Dito po nagbabanggaan ang mga technological optimist na naniniwala sa utility ni XRP at ang mga market realist na takot sa macroeconomic pressures. At ang punto ni Austin, ang labis na pag-asa sa isang moonshot na presyo ay sinyalis na baka masyado nang nakadepende ang financial growth ng isang tao sa iisang token lamang. Ang pagbalanse ng optimism at saka realidad
ang susi para hindi po mabaliw sa crypto. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang $100 XRP ay mananatiling malaking debate. Ito ba ay modest target o impossible dream? Depende po yan sa kung gaano kalalim ang iyong paniniwala sa utility ng XRP Ledger. Sapat na ba sa iyo ang 100 times o isa ka sa mga naghihintay ng himala? At ayan, sabi po sa balitang ito ay top trader issues extreme warning to XRP holders. And here's why. May matinding babala po ngayon para sa lahat, para po sa atin bilang mga XRP holders. Sapagkat ayon po sa financial expert na si Levi Retvild, ang buong crypto market ay nasa isang decisive turning point. Hindi ito biro dahil ang Crypto Fear and Greed Index ay tumama sa isang level na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Bakit nga ba extreme warning ang tawag dito? Ayon po sa data ngayong February 19, 2026, ang index ay nasa pinakamababang point simula ng likhain ito. Ibig sabihin ang takot po sa market ay nasa unprecedented levels. Nakakatawa dahil madalas kung kailan duwag ang lahat, doon nagaganap ang milagro. Sa kasaysayan po ng crypto, tuwing tumatama ang index sa all-time low, ang market ay madalas na nasa bear market bottom na. Ibig sabihin, imbis na sinyalis ng pagbagsak, baka ito na ang sinyalis ng pag-rebound. Ang paliwanag po ni Retvild dito, hindi random ang ganitong katinding takot. Ginagamit ng mga institution ang market psychology para i-liquidate ang mga traders. Sa madaling salita, ang extreme fear ay isang tool para ubusin ang mga short at long positions bago itulak ang presyo paitaas. Sa ngayon ay napakaraming short positions ang bukas sa market. Kung ang kasaysayan ay uulit, ang mga institution ay posibleng mag-umpisang itulak ang presyo ng XRP para piliting mag-close ang mga shorts na ito, na magresulta sa isang mabilis na pagtaas ng presyo o short squeeze. Kapag nagsimula na ang unwinding ng liquidations, mas madali na para sa mga big players na dalhin ang presyo sa mas mataas na level. Ang mensahe po ni Retvild ay simple. Malapit na po tayo sa bottom. Habang ang karamihan ay nanginginig po sa takot, ang positioning data ay nagpapakita na ang market ay handa na para sa isang critical na inflection point. Hindi man nagbigay ng exact price target, ang signal ay malinaw. Ang sentiment ay hindi na pwedeng bumaba pa sa kinalalagyan nito ngayon. Ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang extreme warning na ito ay hindi para takutin ang mga holders, kundi para ipaalala na ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay madalas bago ang pagsikat ng araw. Sa XRP at ang buong crypto market ay nasa dulo na ng isang cycle. Handa ka na ba sa susunod na galaw? At ayan mga ka-crypto, sa huling balita natin na ito ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa update dito sa Clarity Act. Yan, sabi rito ay SEC Chair reveals regulatory roadmap for crypto securities amid wait for Clarity Act. Pagod na ba ang lahat sa regulation by litigation? Mukhang may liwanag na po sa dulo ng tunnel. Sa ETH Denver Conference, inilatag po ni SEC Chairman Paul Atkins ang isang malinaw na regulatory roadmap habang hinihintay ang pagpasa ng Clarity Act. Ito na nga ba ang hudyat ng bagong era para sa crypto sa Amerika?
Isa po sa pinakamalaking pasabog ni Atkins ay ang tinatawag na innovation exemption. Sa ilalim nito, papayagan ang trading ng mga tokenized securities sa mga bagong platforms kahit wala pa ang permanenteng batas. Parang student permit lang sa pagdadrive, di ba? May volume caps at set procedures. Pero ang layunin ay hayaan ang mga kumpanya na mag-operate habang sinusuri ng mga regulators ang market data. Imbis na idemanda agad, bibigyan muna ng pagkakataong sumunod. Habang nangyayari ito, hindi rin nagpapahuli ang mga dambuhala sa industriya. Sa ikatlong pagkakataon ngayong buwan, nagpulong po ang Ripple, Coinbase at ilang malalaking bangko sa White House. At ang main topic ay tungkol po sa stablecoin yields. Kailangang marisolba ang hidwaan sa pagitan ng mga bangko at crypto firms bago matapos ang buwan. Kung magkakasundo po sila, posibleng makita natin ang pagpasa ng Clarity Act ngayong darating na Abril. Ito ang batas na magbibigay po ng selyo sa market structure na matagal na nating hinihintay. Hindi lamang po trading ang tututukan, kundi pati custody. Magkakaroon po ng malinaw na guidelines para sa mga non-custodial tools tulad ng wallet software. Ibig sabihin, hindi na basta-basta ituturing na exchange ang mga software providers. At para sa mga nag-iisip ng retirement, sinusuportahan din ni Atkins ang paglalagay ng crypto sa mga 401k plans. Sa tulong po ng SEC at CFTC harmonization, tinitiyak na wala pong jurisdiction gaps na magpapagulo sa mga investors. At ayan, ang masasabi ko po tungkol dito ay ang roadmap na ito ay isa pong malaking shift mula sa lumang estilo ng SEC. Mula po sa demanda, ngayon ay patungo na sa formal na registration at malinaw na compliance. Handa na nga ba ang crypto market sa pagdating ng Clarity Act sa Abril? Kaya abangan po natin ang susunod na update. Pero ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.